Sa mga kaisipang ito, hindi napigilan ni Luho ang pagbuntong hininga. Sa sandaling iyon, biglang itinuro ni Siu Honor ang kanyang braso paitaas, nagpapahiwatig na may papalapit. Tumangala si Luho at nakita si Ming Shirin na lumilipad patungo sa kanya tulad ng kidlat. Nang makita muli ang kanyang ikaapat na junior brother, hindi napigilan ni Luho ang makaramdam ng kaunting inggit, dahil nakikita niyang halos maunawaan na ni Ming Shirin ang huling layer ng Bluewood Technique. Dapat sabihin na ang mga masasamang disipulong ito ay may kahangahangang mataas na talento. Maligayang pagbabalik, Panginoon, mula sa pagkakakubli, sabi ni Ming Shirin habang lumalapag at lumuluhod sa isang tuhod. Nanginginig din siya sa kanyang puso nang makita si Luho, dahil hindi lamang naging mas bata ang Panginoon, kundi ang kanyang aura ay nakakakilabot din. Hinimas ni Luho ang kanyang balbas at kalmadong nagsalita, tila nauunawaan mo na ang mga 70 hanggang 80% ng huling layer ng Bluewood Technique. Gayunpaman, ang iyong cultivation technique ay nakatuon sa wood attribute, nagpapakita ng malaking sigla. Gamitin mo ng mabuti ang kalamangang ito at huwag mong sayangin. Nang marinig ang gabay ng kanyang Panginoon, tuwang-tuwa si Ming Shirin. Mula nang umalis ang kanyang ika-6 na junior sister, hindi nagbigay ng anumang tagubilin ang Panginoon sa kanyang mga disipulo. Sa makatuwid, sa sitwasyon ng pagiging inabandonan ng kanilang sarili, ang mapagbigay na gabay ng Panginoon ay hindi inaasahan. Pagkatapos ay iniulat ni Ming Shirin ang pangunahing bagay, kamakailan, nang ako ay malapit sa Anyan, nakarinig ako ng balita na ang mga tao ng angkan ng junior sister ay tila kinidnap muli. Handa akong mag-imbestiga at tiyakin na malantad at maalis ang utak sa lalong madaling panahon. Nang matapos siyang magsalita, agad na lumuhad si Siu Honor sa lupa ng may pag-aalala. Panginoon, hayaan ninyo akong asikasuhin ito. Nag-isip si Luho sa kanyang puso. Tutal, sila ay mga kaangkan ni Siu Honor, at naiintindihan ang kanyang kasigasigan. Gayunpaman, pagdating sa pagharap sa bagay na ito, si Ming Shirin ay mas may karanasan at may mas mataas na antas ng cultivation. Tila mas matalino na hayaan siyang asikasuhin ito. Habang pinag-iisipan niya ito, isang messenger bird ang biglang lumipad pabalik sa langit. Mabilis na tumayo si Siu Honor at kinuha ang liham mula dito. Sabi ni Siu Honor, Panginoon, nang pumunta ako sa Heavenly Sword Sect para mag-imbestiga, nalaman ko na ang posisyon ng kanilang pinuno ng sekta ay pansamantalang bakante at umalis si Zhou Jifang sa sekta. Matapos ang karagdagang imbestigasyon, natuklasan ko na sumali siya sa Righteous Sect. Itinalaga siya ng pinuno ng Righteous Sect na si Zhang Yuanchan bilang isa sa 4 na elders ng sekta, ginagawa siyang pinakabatang elder ng sekta. Dahil sa malalim na cultivation ni Zhang Yuanchan, hindi ako masyadong nag-imbestiga sa Righteous Sect. Ngunit mula sa impormasyong nakalap ko, ilang beses na pinahiya ni Zhang Yuanchan ang Panginoon sa publiko at idineklara sa mundo ng cultivation na ang kanyang sekta ay kalaban ng bundok Jinting. Narinig ito ni Luho at nagpakita ng mukha ng kawalang interes. Maraming tao ang napupuot sa kanya sa mundong ito, bakit siya mag-aalala? Tumigil si Siu Honor at nagpatuloy, nang ako ay nag-iimbestiga sa Bamboo Mountain, ang punong tanggapan ng Righteous Sect, nakipaglaban ako ng matindi sa kanilang ikalawang elder na si Du Jifan, at nakakapanghinayang na hindi ko napatay ang masamang taong iyon. Kapag naayos ko na ang aking kondisyon, plano kong bisitahin ang Righteous Sect sa gabi at patayin si Zhang Yuanchan upang tulungan ang Panginoon na maibsan ang galit. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Ming Shirin, ikatlong senior brother, ito ay pagpapakasakit ng sariling buhay. Natural na naiintindihan ni Luho ang panganib na kasangkot. Si matandang tatlo ay tila tapat sa ibabaw, ngunit talagang matapang at metikuloso. Mayroon siyang matatalinong ideya. Si Zhang Yuanchan, ang pinuno ng Righteous Sect, ay nakapasok na sa Nascent Divinity Tribulation Realm 100 taon na ang nakalipas, habang si matandang tatlo ay nasa Divine Court Realm pa rin, isang malaking realm ang layo. Ang kanyang pagtatangka na patayin si Zhang Yuanchan ay hindi naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Nagtatakang nagtanong si Siu Honor, kung gayon, bakit sinabi iyon ng senior brother? Ipinaliwanag ni Ming Shirin, ito ay pagpapakita ng katapatan. Matapos ang pagtataksil ni Xiaoyo, ipinapahayag ng ika-4 na senior brother ang kanyang katapatan. Tama ka, Panginoon. Sa katunayan, mas tapat ako kaysa sa kanya, sabi ni Ming Shirin,
medyo nasisiyahan sa kanyang sarili. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Luho nang marinig ito. Tila ang pag-unawa ni Duan Muxiang sa kanya ay nananatili pa rin sa estilo ni Jie Tiandao. Kung si Jie Tiandao mismo ang naroroon, tiyak na ay padadala niya si Duan Muxiang upang makapasok sa righteous sect ng may malaking panganib. Gayunpaman, kahit napayagan niya si Duan Muxiang na pumunta, tiyak na uunahin niya ang kanyang sariling kaligtasan, magpapanggap na nasugatan. Ito ay magpapalawak lamang ng agwat sa pagitan ng Panginoon at disipulo, na haantong sa isang masamang siklo. Iniisip ito, dahan-dahan siyang nagsalita, matandang apat, orihinal kung paparusahan kayong lahat na ayusin ang barrier ng bundok Jinting. Ang barrier formation ay maaaring hamarang sa mga eksperto sa nascent divinity tribulation realm, ngunit ngayong may misyon si matandang apat, gusto kong tulungan mo siya. Matapos malutas ang bagay na ito, tumuon sa paglilinang sa bundok. Ipagkakaluwag ko sa iyo ang isang heaven-grade treasure. Si Ming Shirin, na noong una ay kalmado, ay agad na natuwa nang marinig ang dakilang pangako mula sa kanyang Panginoon. Lumuhad siya sa lupa at mabilis na sumagot, "Disipulo, kahit na manatili ako sa bundok ng 3 taon, kahit na 5 o 10 taon, sulit pa rin ito." Maraming cultivador ang nagsusumikap sa buong buhay nila upang makakuha ng heaven-grade treasure. Ang pinakamatandang senior brother na si Yu Zhanghai ay nagtataglay ng Jasper Saber at ginamit ito upang pugutan ng ulo ang 10,000 cultivador, na nagbigay sa kanya ng pangalan. Ang mga practitioner ng parehong antas na walang magandang kayamanan ay maaari lamang katayin ng iba. Sinasabing ang pagkakaiba sa pagitan ng isang cultivador na mayroon at walang magandang kayamanan ay tulad ng isang lolo at isang apo, kung saan madaling maturuan ng una ang huli ng isang mahirap na leksyon. Sa loob ng maraming taon, ang Panginoon ay labis na maingat sa pagbibigay ng heaven-grade treasures at hindi ko inaasahan na mangangako siyang gagantimpalaan kami ng heaven-grade treasure sa kritikal na sandaling ito. Paano hindi matutuwa ang isang tao tungkol dito? Pagkatapos ay kinontrol niya ang kanyang emosyon at nagtanong tungkol sa kung paano haharapin ang usapin ng mga kaangkan ng Little Junior Sister. Sinabi ni Luho na hindi ito simpleng bagay at kailangan niyang talakayin ito kay Siu Honor bago gumawa ng desisyon. Naiintindihan ko, pupunta ako at susuportahan ang ikatlong senior brother. Matapos kong kumpletuhin ang misyon, agad akong babalik sa bundok Jinting upang ayusin ang barrier, sabi ni Ming Shirin. Sinusunod ang mga tagubili ni Luho, lumundag siya tulad ng kidlat at mabilis na umalis sa lugar. Matapos umalis si Ming Shirin, nagpahayag ng kanyang pag-uusi sa si Siu Honor, "Panginoon, si Zhou Jifang lang naman iyon, tila pinahahalagahan ninyo siya ng husto." Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Luho dahil lubos niyang minamaliit si Zhou Jifang. Gayunpaman, gumawa siya ng dahilan at nagpaliwanag, "Sinubukan akong patayin ng taong ito noon. Ang dahilan kung bakit ko pinaligtas ang kanyang buhay ay upang makita niya ang tunay na mukha ng Heavenly Sword Sect. Kahit na hindi siya sumali sa amin sa bundok Jinting, tiyak na makakasagupa niya ang Heavenly Sword Sect sa lalong madaling panahon." Bahagyang nagulat si Siu Honor nang marinig ito dahil noon, pupunta lamang ang Panginoon at lulutasin ang mga bagay-bagay gamit ang espada. Hindi niya inaasahan na gagamit siya ng ganitong taktika ngayon. Matapos ang maikling pagtigil, nagtanong siya kung paano haharapin ang usapin tungkol sa pamilya Si. Sumagot si Luho, "Ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Ang dahilan kung bakit hindi ko hinayaan ang iyong ika-4 na senior brother na asikasuhin ito ay dahil natatakot ako na masyado niyang haharapin ito ng padalos-dalos." Ang paraan ni Ming Shirin ng pagharap sa mga bagay-bagay ay halos kapareho ni Jie Tiandao. Direktang papatay siya para iligtas ang isang tao at pagkatapos ay ituturing na tapos na. Tungkol sa utak sa likod ng mga eksena, hindi pa natin ito naiimbestigahan ng mabuti. Narinig ito ni Siu Honor at agad na lumuhad ng may malakas na kalabog, nagmamakaawa sa kanya na mag-isip ng solusyon. Nakapagdesisyon na si Luho. Kalmadong sinabi niya, "Kung gayon, personal akong pupunta sa Anyan." Hindi makapaniwala si Siu Honor sa kanyang narinig ng marinig na personal na kikilos ang Panginoon. Sa kanyang impresyon, matagal nang hindi umaalis ang Panginoon sa bundok Jinting. Bagaman walang nag-uusap tungkol sa dahilan, nahulaan nila na ito ay dahil sa kanyang kalusugan.
Hindi niya inaasahan na personal siyang makikialam sa usapin ng kanilang pamilya sa pagkakataong ito. Ang bagay na ito ay dapat itago. Mag-iwan din ng liham upang ipaalam sa iyong senior brother. Kung may iba pang bagay, magpapadala ako ng liham, tugon ni Seo Honor at mabilis na naghanda ng liham habang si Luho ay gumawa ng ilang maliliit na pagbabago sa kanyang hitsura bilang pagbabalat kayo. Tutal, hanggat hindi siya nakikilala, makakatipid siya ng maraming problema. Kapag maayos na ang lahat, tinawag niya si Whitesword sa langit sa itaas ng bundok Jinting. Ang mga mapalad na ilaw ay nagliwanag sa lugar at pagkatapos ng ilang sandali, isang mystical beast ang dahan-daang nagpakita ng ulo nito. Ang beast ay kahawig ng isang lumilipad na USA na natatakpan ng puting balahibo na may mga pakpak sa tiyan at napapaligiran ng kahangahangang makukulay na ilaw. Umikot si Whitesword sa hangin sandali bago dahan-daang bumaba sa harap ng dalawa. Kalmadong iniabot ni Luho ang kanyang kamay, inaanyayahan si Seo Honor na umupo sa bundok. Nagulat si Seo Honor at nag-alinlangan, sinasabing hindi siya nangangahas sumakay sa bundok ng Panginoon. Tiniyak sa kanya ni Lucio, sinasabing, ayos lang, umupo ka lang sa harap ko. Makakarating tayo sa Anyon sa loob ng wala pang isang oras. Kumukuha ng enerhiya para sa isang cultivador na lumipad. Upang labanan ang isang lumilipad na bundok, kailangang gumamit ng divine ability tulad ng soul chase. Ngunit ang mga divine ability na ito ay karaniwang kumukonsumo ng mas maraming enerhiya, kaya hindi angkop para sa paglalakbay. Para sa karamihan ng mga cultivador, itinuturing na isang kahangahangang tagumpay ang paghuli at pagpapaamo ng isang maalamat na bundok tulad ng Whitesword, lalo na ang pagsakay dito. May kasabihan sa mundo ng cultivation, kung wala kang maalamat na bundok sa iyong kapanganakan, hindi ka magkakaroon nito sa buong buhay mo. Kumapit kang mabuti, agad na paalala ni Luho. Yumangal si Whitesword at nagbagong anyo sa isang guhit ng liwanag, lumilipad patungo sa lungsod ng Anyon. Sa daan, si Seo Honor ay nakaupo sa likod nito, puno ng kagalakan, ngunit nakaramdam ng hindi komportable si Luho. Tutal, masyadong mababa pa ang kanyang antas ng cultivation at ang bilis ay nagdudulot ng pinsala sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, lumipas ang isang oras at lumitaw ang lungsod ng Anyon sa kanilang harapan. Pinahinto ni Luho si Whitesword sa labas ng lungsod, binibigyan ng kanyang sarili ng oras upang makabawi mula sa nanginginig na estado. Samantala, si Seo Honor ay hindi makontento at patuloy na hinahaplos si Whitesword habang pinupuri ang hitsura nito. Tila ang mga babae ay may parehong pananaw pagdating sa pagpapahalaga sa mga bagay. Upang maiwasan ang pagkuha ng atensyon, mabilis na itinago ni Lucio si Whitesword. Kailangan din nilang baguhin ang kanilang mga hitsura at itago ang kanilang aura. Dumating sila sa isang farmhouse sa labas ng lungsod at nagpalit ng ordinaryong damit. Matapos itago ang kanilang aura, naglakad sila papasok sa lungsod. Pabirong sabi ni Seo Honor, Panginoon, mas mukha na kayong matandang magsasaka ngayon. Iwinagayway ni Luho ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na ayos lang, at sinabi, mula ngayon, maaari nating tawagin ang isa't isa na lolo at apo. Naintindihan ni Seo Honor at sinubukang tawagin siyang lolo, gayunpaman, ang biglaang pagbabago sa tawag ay nagdulot sa kanya ng pagkailang, ngunit nang masanay siya, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa paulit-ulit na pagtawag sa kanya ng lolo, naging nakakaadik ito. Pagpasok sa lungsod ng Anyon, napansin nila ang masiglang karamihan. Tumingin si Seo Honor sa paligid at casual na kumuha ng dalawang candied hose. Lolo, ang saya-saya dito. Bulalas niya. Hoy, hindi ka pa nagbabayad. Dali-daling hinabol sila ng tindero, sumisigaw at sinusubukang pigilan sila. Nena si Seo Honor sa kanyang mga salita. Umalis ka, swerte mo na kinakain ko ang mga paninda mo. Kung patuloy mo akong iistorbahin, pagsisisihan mo. Matapang niyang sagot. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Luho nang makita ang eksenang ito at pinagsabihan siya, Seo Honor, magbayad ka. Nang marinig ang mga salita ng kanyang Panginoon, agad siyang naging mahiyain, nakasimangot ang kanyang bibig na tila labis na naagrabyado. Lolo, ang tapang-tapang niya. Sinunod ko kayo at hindi ko siya sinaktan, bulong niya. Umiling si Luho nang marinig ang kanyang mga salita. Kung lahat ay magsisimulang kumuha ng mga bagay tulad ng ginawa mo, sino ang mangangahas na magbenta ng candied hose sa hinaharap? Napagtanto ang kanyang pagkakamali,
Tumango si Seo Honor at nag-abot ng isang tambak ng ginto at pilak sa tindero, na hindi inaasahan ang gayong pagkabukas palad. Masaya siyang umalis sa eksena. Samantala, nagtipon ang karamihan sa isang panig ng kalsada. Si Seo Honor, na mahilig manood ng masisiglang eksena, ay lumundag patungo doon sa tagubili ni Luho, gayunpaman, nahirapan siyang sumiksik sa karamihan ng matatangkad at malalakas na lalaki. Matapos ang ilang hindi matagumpay na pagtatangka, niinis siya. Tumabi kayo, bulalas ni Seo Honor at malakas na tumapak sa lupa. Sa malakas na kalabog, agad na nagkabitak-bitik ang dating matigas na lupa. Mabilis na umatras ang nakapaligid na karamihan sa takot. Nang maghiwa-hiwalay ang karamihan, napansin ng ilang disipulo na responsable sa pagre-recruit sa market center ang kaguluhan. Tumango ang isa sa kanila nang may pag-aproba at sinabi, hindi masama, hindi masama. Binibini, gusto mo bang sumali sa aming sekta? Maganda ang pundasyon mo. Ang sipa na ginawa mo ay may lakas ng isang tao sa ikalimang antas ng Quenched Body Realm. Nang marinig ito ni Seo Honor, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng paghamak. Kailan ko sinabing gusto kong sumali sa inyong mabahong Dragon Association? Tumayo ang isang lalaki na nakaramdam ng insulto at galit na sumigaw, ang tapang mo, dalagita. Paano mo nangangahas na insultuhan ang Asher Dragon Association? Bilang tugon, agad na tumapak si Seo Honor at winasak ang mesa ng lalaki. Ano ang Asher Dragon Association? Anong ginagawa ninyo dito? Sabihin ninyo sa akin ngayon, naghihintay ang lolo ko. Ang lalaki, na alerto sa sitwasyon, ay hinigpitan ang kanyang hawak sa sandata sa likod niya. Paano mo hindi alam ang tungkol sa Asher Dragon Association?